ka na ikay mawiwili. So mga par, prangka nga po na sinabi ng Mexican legend na si Juan Manuel Marquez na pabor daw siya mga idol na manalo si Isaac Pitbull Cruz sa paparating nito na laban kontra kay Lamont Roach Jr. Aniyan ni Marquez mga idol, halimaw daw ang bakbakan na mangyayari sa dalawang fighter. Pareho daw kasi ito matatapang. Bagamat pabor man mga idol si Marquez na ang kanyang kababayan ni si Pitbull ang mananalo sa bakbakan na to, malaki pa rin daw mga idol ang tsansa na ma-upset ito ni Roach sa bakbakan dahil magaling daw ito na technical fighter kumpara kay Pitbull. Ang mali daw kasi sa Mexican superstar, umaasa daw ito sa one punch knockout na para kay Marquez mga idol. Maling-mali daw ito para sa isang boxer. Importante naman daw ang lakas sa bakbakan, pero kadalasan daw mga idol natatalo ito sa bakbakan dahil masyadong focus sila sa one punch knockout. Ang boxing daw kasi mga idol, hindi lang knockout ang pwede ka manalo, pwede ka daw manalo sa isang puntusan din, at ito daw ang wala kay Pitbull, kaya hindi daw ito mahirap talunin sa bakbakan. At ang magandang example nga nito mga idol, ang kakatapos lamang na laban ni Casimero kay Kamida, kung saan kita naman natin sa laban na kahit gaano man kalakas ang ilalagay ni Casimero sa kanyang kamao, tinalo pa rin siya ni Kamida sa malinis na paraan gamit ang technical boxing. Well, hindi naman natin masisisi si Marquez mga idol sa kanyang mga sinabi kay Pitbull na wag asahan ng one punch knockout, kailangan din talaga ng puntos dahil nasanay kasi si Marquez mga idol na makalaban ng fighter na kumpleto sa recados, kagaya na lang ni Manny Pacquiao na hindi umaasa sa knockout power. At ito ang dahilan daw mga idol kung bakit maraming panalo si Pacman sa bakbakan. Hindi lang daw kasi one punch power ang bit-bit ni Pacman sa ibabaw ng boxing ring, meron daw ito highest level na skill sa bakbakan. Advantage talaga sa mga boxer ang merong bilis, lakas at tibay, lalo na ang depensa. Samahan mo pa ng talino sa bakbakan na siya ang tunay na masasabi natin mga idol na malupit na fighter sa larangan ng sports ng suntukan. Sa kabilang banda naman mga idol, brutal nga po binisto ni Brian Norman Jr. itong si Devin Haney sa kanyang interview 3 linggo bago ang bakbakan nila. Ayon kay Norman mga idol, halatang nervyoso daw si Haney dahil nag-request daw ito sa Voluntary Anti-Doping Agency o WADA na kunan daw si Norman ng test. Kung saan ayon kay Norman mga idol, 7 na beses ito na drug test ng WADA. Ayaw na daw kasi ni Haney mga idol na maulit ang mangyari sa laban kay Ryan Garcia, na kung tutuusin mga idol kasalanan yun ni Haney. Pumayag naman kasi ito na lumaban kay Ryan Garcia kahit overweight, pero nang natalo si Boy Ilong, umiiyak ito sa social media na dinaya daw siya ni Bagito. Dagdag pa ni Norman, alam niya daw na marami ang nagturo kay Haney Boy para higpitan ang kanyang depensa sa laban at umiwas sa mga left hook. Merong phobia na daw kasi si Haney sa left hook na pinatama sa kanya ni Ryan Garcia, at ito daw ang gusto ni Norman mga idol, ang bantayan ni Haney ang kanyang left hook para maging malaya ito mga idol, at gugulatin niya ang lahat dahil kanan na kamay daw ang kanyang gagamitin sa bakbakan para patulugin itong si Haney sa ibabaw ng lona, at bibigyan lang daw ni Norman si Haney Boy ng hanggang round 4 at round 5. Tatapusin niya daw ito mga idol. Devin Haney is the perfect opponent for what I got for everything they saying, and come November 22nd I will show and prove y'all talk is cheap, actions speak louder than words.